If there's no pain, there's no growth. If more comfort, there's more pain. Pag nasa relasyon ka, lagi kang madidisappoint, lagi kang masasaktan, kasama yon, okay? Walang masayang single na babae because women are designed to be with a man. Tingin mo, yung pagstay mo ng single, hindi ka nasasaktan? So, habang nanliligo kami, habang dumidiskarte kami, kung ano yung pwede namin ibigay sa inyo, bibigay namin. Change is inevitable. Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. So guys, may tanong si girl. So, she's 32 and she's a single mom. So, naghiwalay sila nung kanyang baby daddy. 10 years ang kanilang relationship. Naghiwalay sila 3 years ago. And she's traumatized. Yun ang sabi niya sa atin. So, she's an OFW caregiver. Hindi ko alam kung anong bansa, pero shout out sa'yo, ate. Ayun, may nanliligaw sa kanya na isang seaman. Ever since, alam na nung guy na may anak siya sa unang asawa. May mga tanong siya na gusto niyang malaman. Kasi na-trauma nga siya dun sa ex niya na niloko siya. I don't know how many times hindi niya nasabi, pero sabi niya trauma siya. So naapektuhan ngayon yung kanyang decision making sa pagpili ng lalaki na pwede niya makasama or pwede niyang jowain. So ganito ladies, no? Yung trauma mo, wala kang laban dyan. Okay? Ang kailangan mo is maging matapang. Pag-desisyon ka sa sarili mo na kailangan mong kalimutan ang nakaraan. Kasi pag hindi mo na-overcome yun, it could affect you socially, romantically. Nagigets mo? Ngayon, ang nangingibabaw sa'yo is pride. Your pride cannot make you feel warm. It's always cold outside, ladies. Especially at night. Hindi kailanman ang pride mo makakapagpasaya sa'yo. Dahil lang pride, isa lang ang goal. Hindi mo gawin yung mga bagay na dapat mong gawin. You are already 32. You are blessed na merong lalaki na nanunuyo sa'yo na makuha ang matamis mong oo. Sa'yo girl, may kalabang ka, which is your pride. And until now, hindi ka pa rin nakaka-move on. Kasi nga, may trauma ka. I totally understand you na may trauma ka. Pero yung wala kang gawin para sa trauma mo, yun ang hindi ko maintindihan. Change is inevitable. Lagi mo tatandaan yan. Lagi yung tatandaan yan, ladies. Sa mga NBSB na babae, sa mga babae na for very long time hindi na nag-boyfriends because of trauma, sa mga nakaraan nila na masalamuot na ayaw nilang maulit-ulit, you are playing safe in life. And yun yung pinaka nakakalungkot sa isang tao, na gawin niya yung ganung bagay. At kahit mapalalaki, mapababae, once na hindi ka umalis sa comfort zone mo, and once na pride mo yung pinairal mo, and once na galit, resentment ang pinairal mo sa sarili mo, you will never find peace within, and you will never find happiness within. Because what you always think is, feeling mo lalamangan ka, feeling mo magte-take advantage sila sa'yo. Eto guys yung guy daw, binibigyan siya ng pera, pero nagagalit sa kanya kasi hindi niya tinatanggap. O, di ba? Ma-pride, di ba? Which is pwede rin naman kasi ayaw niyang tanggapin yun, tapos sabihin ng lalaki na ginamit mo lang ako. Guys, ito sa mga lalaki, women will not really tell you na tumigil ka na, hindi kita gusto. Pero paparamdam nila sa'yo. Gets mo? Paparamdam nila sa'yo na ayaw nila sa'yo. Kaya sa mga lalaki dyan, kung gano'n na yung pinapakita sa inyo ng mga babae, huminto na kayo. Walang mangyayari, Brad. We cannot force attraction. We can create attraction. Okay? Pero we cannot force it. Both of you will suffer. Doon sa lalaki magsasuffer siya na kakahintay niya, he is wasting his time. Sa'yo naman girl, you are sabotaging your own future relationship or fruitful relationship because of your pride. Sinabi ko na to, diba? 2 things that's why women are single. Meron silang dalawang ginagawa na ayaw nilang alasin or hindi nila ma-overcome. Number 1 is pride. Number 2 is yung pagiging useful nila sa buhay ng isang lalaki. Kasi gusto lang nila kamig sila ng kamig, gusto nila akin to, akin yan. Gusto lang nila extract ng value sa atin. Pero ayaw nilang paghirapan. May mga ganun babae, karamihan ganun na nakikita nila sa isang lalaki, na total package na they can be proud of, and at the same time magsasacrifice para sa kanila, gagawa ng paraan para mapasaya sila, which is maling-mali. Pag yun ang ginawa mo guys, pag ganun ang ginawa nyo, maling-mali, talo na kayo dun, hindi kayo mananalo. Kaya nga stop chasing women, kasi walang impact sa kanya
yung pag-chase mo sa kanya. Unless siya yung nag-chase sa'yo. Guys, women need stimulation. So in order for us to make women interest, then make sure na talagang dapat sila yung nag-chase sa atin. Sila yung nag-chase, sila yung talagang mas mataas yung sexual attraction, sila yung mataas yung attraction. Okay? Kasi pag hindi, it's very hard to make a woman happy. And it's very hard to stimulate her emotions if you are the one chasing her. Sa'yo girl, it's been 3 years. May anak ka, sabi mo nga. And lalaki. So sinong tatayo na bilang ama ng anak mo? Ayaw mo bang bigyan ng father yung anak mo? Or ayaw mo bang bigyan ng father figure yung anak mo ngayon? Kasi kailangan ng mga kalalakihan ng father na pwede niyang sundan or pwede niyang gayahin or pwede niyang iduluhin. Gets mo? Alam ko natatakot ka kasi baka lolokohin ka lang, pero mas nakakatakot kung ikaw ay magiging mag-isa. Okay, I totally understand. Natatakot ka na baka lokohin ka lang or baka same lang din yung mangyari. And that's the problem. So wala sa lalaki yung problema, nasa iyo. Okay? Hindi mo naman kinuwento sa akin how much yung mga effort niya. Basta sabi mo lang, syempre, naiinis siya pag gusto kanya bigyan ng pera, gusto kanya tulungan, pero tinatanggihan. Men are the provider and the protector, di ba? So, habang nanliligo kami, habang dumidiskarte kami, kung ano yung pwede namin ibigay sa inyo, bibigay namin. Ayun yung way namin how to court women, di ba? Kaya nga, some men giving gifts, some men giving flowers. Pero we understand na hindi nyo maintindihan yun. Pero, yun ang hindi naintindihan ng karamihang lalaki, na yung pagiging generous, hindi ganong na-appreciate ng mga kababaihan yun. You know why? Kasi since bata pa lang sila, nare-receive na nila yun eh. Kaya nga it's very difficult for them na tanggapin yun. And most of them also are very ma-pride. Kaya ayaw din nila tanggapin. Kasi nga kumikita naman ako eh, hindi ko kailangan ng pera mo. Okay, so anong kailangan mo? Hindi ko alam kung marami kang options. And remember, you're already 32. 2 more years, 3 more years. Pwede siya makahanap ng iba na pwedeng, alam mo yun, mas bata sa'yo, mas makinis, mas sumusunod. Then wala ka na magagawa. Kasi you cannot compete with 22 years old, 25 years old. Especially if they are very attractive. Tapos wala pa silang anak. Kaya you are so lucky. Eto, tanong ko sa'yo, ano bang nakikita mo sa sarili mo habang nagtatrabaho ka ngayon sa abroad? Anong nakikita mo sa sarili mo? Mananatili kang single forever? Or you want to try to have a relationship with a guy? Kasi kung gusto mo pa rin i-try na to have a relationship or to be with someone or to be with a guy, then you better try it now because you are already 32. Tandaan mo, meron kayong biological clock. So etong lalaki na to, willing mag-provide at magbigay sa'yo ng pag-aaruga. At I think naman na aalagaan ka niya. Kaso ang wino-worry mo is baka masaktan ka lang. Yung tingin mo, yung pag-stay mo ng single, hindi ka nasasaktan? Oh, eto, sa mga single for very long time, tingin nyo, yung pagiging single nyo, hindi kayo nasasaktan? You ever had a dreams that you do? Let's be fucking honest. Mas masakit yung single ka. There's no such thing. Walang masayang single na babae because women are designed to be with a man na can protect and provide for her. Kaya nga kung makikita mo, mas maraming beggar na lalaki sa labas because most of women laging may sumasagip sa inyo. Ngayon, ang problema dito is ikaw dahil takot ka, which is understandable. Pero anong mas nakakatakot? Mag-isa ka forever o yung masaktan ka while in a relationship? Klaruhin natin to. Pag nasa relasyon ka, lagi kang madidisappoint, lagi kang masasaktan, kasama yon, okay? Pero tandaan mo, kung patuloy nyong itutuloy ang relasyon at nagkakaunawaan kayo at binibigyan nyo ng way to understand each other, then of course, darating yung point na tatanda kayong dalawa na magkasama pa rin. Kahit na you guys hate each other. Ano ba ang kala nyo sa relasyon? Puro saya? Puro sarap? That's very stupid. Relationship is magnifying each other. You guys magnifying each other while you are in the relationship. And while you are in the relationship, you guys have a duty to do.
in order for you to keep the relationship working. Kaya nga napakaswerte mo, 32 years old, tapos single mom ka. Merong lalaking seaman na willing sa'yo na magbigay ng relasyon. Or kung di man relasyon, at least kaya kang alagaan. Ang daming babae ngayon, pero still single. Why? Are you guys motivated by your fear? If you are motivated by your fear, then don't expect you will reach the pinnacle of happiness, or you will experience the pinnacle of happiness. If there's no pain, there's no growth. If more comfort, there's more pain. The more comfortable you are, the more na ayaw mong umalis sa comfort zone mo, the more it will become hurtful and painful at the end of the day. Because the only thing you have is your pride. Hindi kita ipupush na itry mo, pero sana sa mga sinabi ko na to, meron ka napulot. Tandaan mo, bilang babae, hindi mo kaya itaguyod ang iyong anak na lalaki. Dahil balang araw, magkaka-girlfriend niya, magkakagusto sa babae yan, tatanungin ka niya, "Ma, may crush ako, paano ko ba ano to? Anong gagawin ko? Anong kaya mo isagot?" Just be nice, anak. Just be gentleman. Just bring her flowers. What? Do you think it will work? No, it's not. Kaya nga, I leave it to you. So ikaw magdesisyon para sa sarili mo. I'm just giving you an overview. So sa mga single na babae dyan, kung merong lalaki na willing magbigay ng oras at effort sa'yo, itry mo rin. Hindi yung puro ka puro ka pride. Okay? Hindi yung puro ka takot. Hindi yung puro ka nasa comfort zone mo. Tandaan mo, may safety net ka. Laging may lalaki na willing magbigay sa'yo ng relasyon. However, kung hindi mo papahalagahan yung present mo, then your present will become your past. I hope na you won't regret. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Bye-bye. Hindi ka naman kasingin. Papansin ko, puro ano yung mga nagme-message sa atin